79% po ng lahat ng mga IEN sa Canada are working as caregivers, PSWs, nannies, and even manual labor and factory workers. Napakasayang po ng talent na nandito sa Canada. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, if there's anything that I am closely monitoring pagdating sa plataforma ng mga tumatakbo sa paparating na federal elections, yan po ay ang kanilang proposals o plano para sa healthcare system. Specifically, kung paano nila i-address yung shortage ng doctors at nurses. Okay? Yan ang ating pag-uusapan. Saka yung general situation ba, challenges ng isang internationally educated nurse na gustong magtrabaho sa Canada. Nako, siguro sana, no, after the elections, ma-address talaga yan at magkatotoo yung mga ngayon na pinapangako ng mga kumakandidato again para sa paparating na federal elections. Yan ang pag-uusapan natin. Kasama si Jeremy Pantig. Isa po siyang RN, of course, and siya ang Officer Coordinator sa Ottawa ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association. Thank you so much, Jeremy, at pumayag ka magpa-interview dito. For the first time, first lang to may susunod pa, di ba? Opo. Yes, ma'am. Definitely. You can, yung pong ibang mga officers namin, we are always willing po to, to engage in platforms such as yours po para sa advocacy namin para sa mga nurses, not only in Canada po, but sa buong mundo. It's an honor, ma'am, to be with you. And of course, we're a very big fan of your work, ma'am. Uy, grabe ka, nakakaloka to. Huwag mo nang sabihin yan. O sige, magtuloy na tayo sa topic natin. Okay, nako. Jeremy, I'm confused. Actually, guys, before we started recording this episode, kita-clarify ko pa kay Jeremy kung ano ba talaga yung posisyon nung dalawang malaking political parties na running for dito sa federal elections natin. Sabi ko kako, pareho ba nilang tinutulak na magkaroon ng national licensing system for doctors and nurses? Ano ba? Sige, can you give us a briefer, Jeremy, sa plataforma nung dalawa? At least yung basics lang. As far as I'm concerned, ma'am, parehas po silang may plano on how to mitigate this problem, yung nursing shortage na. And one of the biggest concerns po, and one of the factors that delays po itong para ma-fill natin yung gap ng nursing shortage is yung mga policies po, yung mga regulations natin. Yun nga po, both sila, meron po silang mga policies or mga mga plataforma para gawin ito. Pero there are some political organizations po na mas may concrete plan sila. Oh. So ayun po yung ayun po yung nakikita po natin sa ngayon. And of course po, hopefully whatever party po naman ng manalo, as long as magbe-benefit po yung healthcare sector in general po, we're gonna be supporting them. Oo, ako personally, ang gusto ko mangyari, no. Oh, by the way, disclaimer, ang asawa ko graduate ng nursing sa Pilipinas at iniisip din niya mag-pursue finally ng nursing. Pero ang isa sa, I guess one of the biggest challenges is yung education requirement na hinihingi ng Canada versus US. Sa US, di ba? NCLEX exam, basta maipasa mo yun, pwede ka na mag-practice. Meron ba dun sa dalawang parties na nagpo-push ng bakit ba hindi na lang magkaroon ng exam? I-assess lang maganda yung transcript and then ipasa yung exam and that's it. I agree. Mas easier po yon, kagaya nga po ng Amerika na NCLEX lang and then pwede ka na mag-practice. It's very easy and it's a national exam. Ngayon po, though meron pong mga push sa both parties po, kagaya po ngayon yung Liberal Party, and of course po yung yung mismong College of Nurses Ontario, meron na rin pong push para sa bridging naman, na kumbaga magkaroon po ng easier na transition from one province to another para makapag-practice ka. So for example, if you're a nurse in Ontario, gusto mo lumipat ng BC for example, dahil may coordination yung mga College of Nurses from different provinces, magkakaroon na po ng easier na transition. There's push for this po.
pero wala pa talagang ano pa, kumbaga, we're still waiting for the implementation process. And of course po, sa Conservative Party naman, ang ano po nila is yung Blue Seal program naman. Yan, rinig ko yan. Opo. Yung Blue Seal program naman po, ang nangyayari naman dito is yun nga po, they will try to establish a national testing standard, parang NCLEX nga po, para easier. And Oo. then, yun nga po, parang yun nga, interprovincial mobility ng mga nurses. So, kung ang mga nurses natin gusto mag-practice sa ibang province, easier na rin. And of course, yung expedited licensing. So, ibig Oo. sabihin po, within 60 days ng application ng nurse natin, kailangan magkaroon na ng result. Ano ba? Okay ba ako mag-practice? O ano ba? O pwede ba ako ma-integrate sa sistema ng nursing ng Canada? So, yun po yung Oo. proposal nila. Though wala pa po, as I've told you po, wala pa siya sa implementation process, nasa proposal pa lang. So hopefully, Oo. yun nga po, either way po, we're gonna be supporting them kasi ito naman po, it's an effort para maibsan yung kakulangan ng mga nurses natin sa Canada. Oo, okay. Puntahan natin yung mga kababayan natin nasa Pilipinas pa, yung mga RN o basta yung mga nakatapos ng nursing sa Pilipinas na nag-iisip magpunta ng Canada. How long ba usually ang general, yung time frame, Jeremy, for them to be able to practice to Canada? How long does it usually take them? Actually, ma'am, yun nga po yun nga po, one of the biggest po na hindrance para makapag-practice ang mga nurses natin, ang mga Filipino nurses, or international educated nurses in general, is yung, ano po, yung pong length ng registration, which is usually 18 months. Ano po? Yeah, and that is a conservative, ano po, very conservative po yun na, na estimate yung 18 months na yun. Kasi, meron po, previously, before all of this po, before we start advocating po, yung pong nadaanan po namin dito, merong mga naka-experience na naghintay sila para ma-register for 5 years, even sometimes 10 years. Oh my Sobrang God. haba. Sobrang haba po. Iba po yung ano nila, at that time, iba yung sistema. Kaya medyo mas mahaba po yung registration process. And through our efforts po, of course, Grabe. yung mga agencies, mga organization, like my organization po, yung IFCNA, medyo nagkaroon po ng boses yung mga nurses natin para sa mabilis ang registration processes. Grabe, sobrang tagal naman nung 5-10 years, ano? Opo. Is that also one of the reasons, syempre nakaka-discourage kung ganun pala yung waiting period. It's so ironic that Canada is in great need of doctors and nurses, and yet, ganito pala katagal yung magiging application assessment period mo. Bakit may engganyo na nga naman magpunta sa Canada? Yan ba isa sa mga dahilan bakit napupunta ng US yung mga Opo. healthcare workers natin? I agree, ma'am. Kasi sa US po, ang time ng registration time is within 4 to 9 months. So within 4 to 9 months, pwede ka nang makapag-practice ng nursing. Well, in fact, in Canada, medyo mas matagal, which is sabi ko nga po, 18 months. And before all of these policies were approved po and implemented, mas mahaba pa. Sabi ko nga po, may umaabot ng 5 to 10 years. Oo. That's why, ma'am, yung pong 79%, actually, this is an actual statistic po coming from West. 79% po ng lahat ng mga IEN sa Canada are actually working in non-healthcare sectors, unfortunately. Dahil hindi po sila Sayang. makapag-register. Yes, ma'am. So, ibig sabihin po, non-healthcare sector, meaning they are working as caregivers, PSWs, nannies, and even manual labor and factory workers. Unfortunately po, napakasayang po ng talent na nandito sa Canada. Oh my gosh. Okay, naalala ko pala, no, nung nakikita ko yung platform nga ng mga kandidato tungkol sa national licensing, etc., etc., ang isang comment nako, sinasabi lang nila yan, hindi nila magagawa yan because regulations for the practice are up to the provincial governments. Anong advocacy ninyo patungkol dyan? Kung ang main decision maker pala, sa kunyari, kung paano nila accredit ang isang nurse, whatever, yung provincial government. Actually nga po, yan nga po yung naging problem din namin dati. Before pa po ako naging member ng IFCNA, bago pa ako naging nurse advocate po talaga, meron po kaming maliit na grupo dati na
nagpetition din po sa mga red tapes na ganito kasi nakikita nga po namin na ang dami pong nangyayari dito, kagaya po nun, sa sobrang sama po ng nursing shortage natin at that time, which is until now po, nagsasara po tayo ng emergency departments, lalo na sa mga rural areas. So just imagine, pag nagsara po tayo ng mga emergency departments sa mga rural areas, we're putting the public in danger kasi paano kung nagkaroon po sila ng mga insidente dun sa mga areas na yon, dadalhin pa yung pasyente imbis na sa pinakamalapit na hospital, yung emergency department closed pala. Unfortunately, so madidelay yung mga necessary treatment na pwede po makapahamak sa ating mga pasyente. So ayaw po namin yon. And because of this, we were actually po basically na-push po kami para magsalita. And together with my small group at that time po, yun nga po, nakipag-coordinate po kami with several different agencies, including the Fairness Commission, at saka po yung yung pong Department of Health natin, yung Federal Department of Health natin. Nagkaroon po kami ng meeting. And unfortunately po, ganun nga po yung sinasabi nila is, yung po talagang decision is coming from the province. Kumbaga, dahil nga po sa form of government natin, it is coming from the province yung magiging decision. Pero I think po with push po from the federal government, kung magkakaroon po tayo ng maraming political will para i-implement ito at makita natin na talagang ito is something that the public should be aware, and at the same time maging concern yung public natin sa mga ganitong klaseng shortages. And very critical po talaga, and yun nga po, kagaya nga po nun, ang backbone po ng healthcare system ng buong mundo, hindi lang po ng Canada, is nurses. Pag po nawalan tayo ng nurses in the hospital, magkakaroon po talaga tayo ng malaking problema, kagaya nga po to, yung pagsasara po ng mga emergency departments, unfortunately. Grabe, no? Okay. So, Canada is very, ang isa sa concerns nila is yung curriculum ng mga international nursing programs. Okay. So, matanong ko nga, malayo ba ang curriculum ng mga nursing school sa Pilipinas sa tinuturo dito sa Canada? Ano ba ang gusto ng Canada na meron sa curriculum ng foreign educated nurses? Yun nga po, ma'am. Ang ano po kasi, though I'm not a specialist po when it comes to yung kumbaga pagpa-process or pag-differentiate or pagtingin ng mga similarities sa mga curriculum. Actually, kung titignan niyo po siya, wala naman talagang difference. So meron sigurong konting differences. Pero yun nga lang po, kagaya po nung naging meeting namin sa PRC, actually po, IFCNA is in contact with PRC already with regards to this, para maging pong on par yung curriculum natin with the standards ng international market para sa mga nurses. Kagaya nga po yung sa sa Canadian system. Siguro po, I could speak sa practice na lang. Instead po dun sa curriculum is the practice. Ano po ba yung differences ng practice ng nursing sa Canada at saka practice ng nursing sa Pilipinas? And number one that I can think of actually is independence. Dito po kasi very independent yung mga nursing. Yung mga nurses natin, very independent sila. Kasi po, meron tayong mga medical directive. Yung mga medical directive natin sobrang dami that we could implement even without the doctor's order. Kumbaga, kahit hindi sabihin ng doctor sa'yo, pwede mo silang i-implement. Ganun po ka-independent ang nurses natin dito sa Canada. And pinagkakatiwalaan po tayo dito. So, pag in-assess mo yung pasyente mo dito, talagang pagkatitiwalaan ka na, ito yung sitwasyon, ganito yung gagawin natin. Doc, pwede ba natin, ang recommendation ko sana, imbes na ganito gawin natin, ganun ang gawin natin. And doctors here, they do respect that. Gusto nila talaga yung independent na mga nurses. At saka makikita naman nila sa demeanor mo na confident ka sa ginagawa mo, and at the same time, alam na alam mo yung ginagawa mo. And it is, siguro, isa yun sa mga factors na kailangan makapag-adjust tayo as Filipino nurses, is yun nga yung that level of independence. Another thing po is yung hospital protocol at saka yung culture ng hospital. Medyo magkaiba po yung hospital protocols and cultures dito. And at the same time, yung pong yung po naman mga interventions natin, yung mga natutunan natin sa Pilipinas na mga procedures and interventions, magkaparehas lang actually. Ang magkaiba lang po is yung equipment.
Okay. So, mas advanced lang yung equipment nila dito, pero overall po, yung pong mga ginagamit natin na mga procedures, yung mga techniques natin na pinag-aaralan sa Pilipinas, magkaparehas lang halos. So, yun lang po Oo. yung mga major na kailangan makapag-adjust yung mga Filipino nurses. And of course, sa sa um, sa galing po ng mga Filipino Mm. nurses, ng mga kababayan nating Filipino nurses, there's nothing that we can handle. Ano po, Oo. kung ganun lang na klaseng mga adjustments, you can learn that and it's very easy. And of course, kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, nandito naman po kami if there's any need for you to practice or kung gusto nyo humingi ng advice kung paano itatakal yung mga situation sa hospitals. Oo nga 'no. Ay naku, kung yung mga pinupunto mo ang, may gap kumbaga, ay sana 'no, hayaan nilang sa field, sa experience siya ma-gain, 'di ba? And then of course Opo. let, an exam happen. But anyway, it is up to, ultimately up to, Canada pa rin to decide on those Mm. things 'no. Okay, are there provinces in Canada, Jeremy, that are more friendly to internationally educated nurses than Ay, others? actually, ma'am, yun po talaga yung ano natin diyan eh. Meron po actually, there are Okay. provinces na more friendly sa immigration ng mga nurses. And they do prioritize nurses kasi nga kailangan na kailangan natin. Ang nagiging problema lang po na nakikita namin dito is yung mass recruitment ng mga nurses. Mhm. So they get recruited from their country of origin, tapos idadala dito sa Canada, tapos hindi naman pala makapag-register Oo. dahil wala pang concrete plan para ma-register yung mga internationally educated nurses na to. So imagine ma'am, kinuha mo sila sa healthcare ng bansa na yon, nagpa-practice sila, recruit mo sila, dinala mo sila dito, and then wala palang concrete plan para makapag-register sila. So as I've told you, they end up working in non-healthcare sectors. Ngayon, ano po ba yung mga provinces na actually that supports nurses a little bit better. Ito po yung mga list ng provinces. We have Alberta, Nova Scotia, Saskatchewan, PEI, and BC. So yun po yung mga Oo. main provinces talaga na mayroong mga streamlined process para sa work permit, registration, and even permanent residency ng mga nurses natin. Oo. Paano mo nasabi anong support do these, provinces, give? Kumbaga yun kapag nag-recruit ba sila sa Pilipinas, medyo mas mabilis at mas malaki ang chance na 'pag dumating na dito yung ni-recruit nila, talagang nursing profession ang, Opo, uh, pupuntahan. almost ganun na po ang nangyayari sa kanila. Actually, Okay. we have experiences po na pag-apply po ng mga nurses natin ng taga-Ontario, kumari po, unfortunately, we have several cases po. Ang nangyayari sa kanila is they are here in Ontario tapos pala yung employer po nila hindi sinusuportahan yung immigration process nila. So Mm. ang mangyayari, mag-apply sila sa ibang province. And those other province po within days nagre-respond sila, within days they give the work permit. Days lang po, days, talagang sobrang streamline po nila, and Oh, 'di and mabuti. and that is understandable kasi nga po sa sobrang kakulangan po ng mga nurses talaga. Oo nga. Okay, oh, sige ano 'to, we're not gonna keep this, interview make this interview long. Pero halimbawa may nanonood ngayon na RN o basta nursing grad sa Pilipinas, Jeremy. Ano this episode is not about how to become a nurse in Canada, okay? Ano na lang ang, first step that they need to do if they want to, work or practice in Canada? Ano ba una nilang gagawin? Yun nga, I can't speak po to other provinces kasi ang ano po talaga, ang sa akin po, ang experience ko is Ontario. Okay. So actually po, pwede kang makapag-apply ng, for example, if you're planning to go to Canada and nagtatry ka ng mag-process ng paper and gusto mo mag-land dito, nurse ka na, pwede naman pong i-process yun outside Canada. May Okay. mga website po, ang CNO, yung College of Nurses Ontario, pwede po kayong pumunta sa website nila, tignan doon at pwede ka naman makapag-apply na. So pwede ka Mhm. naman makapag-apply doon sa website po nila para at least pagdating mo dito, nurse ka na. So you can pass your requirements, pwede ka nang magpabook ng mga examinations para at least easier na para sa'yo, wala nang mahabang wait time. Pagdating mo sa Canada, pwede ka na makapag-practice. So yun po, and at the same time po, I'm encouraging everybody po to yun nga, join our group.
yung pong Integrated Filipino-Canadian Nurses Association, kung meron po kayong mga concerns with regards to the registration process, even if you're outside Canada, join our group po, and then we are going to help you and guide you through the processes. Okay. Hindi Facebook lang, page ba yan? Facebook? Ano ba siya? yeah po, we have a Facebook page po, yung Facebook Ayan. group po namin, the Integrated Filipino-Canadian Nurses Association. Oo. By the way, guys, alam nyo, I saw Jeremy first kasi na-interview siya sa Omni News about a Filipino nurse na medyo nagkaroon ng naging challenging ang kanyang PR application, and it resulted to him having to go back to the Philippines after practicing being an RN here. Is that a unique situation, or is that a common thing that is happening? Na kumbaga nurse na dito, nagpa-practice na, pero napapauwi pa rin for whatever reason? Actually po, hindi po siya actually hindi siya rare occurrence. Oo. Medyo common po siya. Kasi there are certain hospitals po na hindi nila sinusuportahan yung mga nurses. So for example, they've been practicing. So after po nilang mag-aral, meron silang postgraduate work permit. After yung pong postgraduate work permit nila at meron silang license to practice nursing, they can work for a couple of years, sometimes 1 or 2 years. Ngayon po, bago ka makapag-apply ng PR, pwede ka pang mag-apply ng yung pong bridging work permit. So, while waiting for your PR, pag nag-apply ka na, meron kang bridging work permit kasi nga, expired na yung postgraduate work permit mo. Ang problema po, some of the hospitals, hindi sila nagko-comply dun sa mga requirement ng immigration. Oo, kagaya nga po yung $237, if I'm not mistaken, na compliance fee at saka po yung job offer letter. Well, in fact, ito pong nurse na to, nagtatrabaho na in this hospital for one and a half year. Imagine natin yung job offer letter lang at saka yung $237 na compliance fee, hindi po nila mabigay. Unfortunately, this is the case. So, ang nangyayari po ngayon, yung iba natin mga kababayan, ang ginagawa po nila, para mag-stay po sila sa Canada, mahintayin nila yung permanent resident nila na ma-approve, nag-apply po sila ng tourist visa. Under a tourist visa, you're not able to work. Yeah. Hindi sila makapag-work, syempre po, yung mga personal expenses nila, yung pamilya nila, yung pong rent nila, syempre hindi mo naman po kayang i-sustain yun. And of course, yung pong permanent residency application, wala naman pong exact na timeline yan. Hindi po natin alam kung kailan siya ma-approve. So, parang nasa limbo ngayon yung mga kababayan po nating nurses. I do not have the exact number po. Kasi wala pong mga published na article regarding this. Pero our organization po, we have a list of people na medyo substantial din na talagang ganito yung sitwasyon nila. Oo. Ay, nako. It's so really ironic, This is a big problem, yung lack of doctors and nurses. And yet, napakaraming problema dun sa proseso para mag-hire ang Canada ng mga hospital ng mga nurses and doctors, no? Opo. Ang labo di ba parang ang labo di ba gusto ninyo? Bakit sana ayusin ng mas maganda, di ba? Totoo po. Actually po, ito nga po, yung meron naman pong mga movement. So for example, nagkaroon po kami ng meeting sa OINP, yung pong Ontario Immigration Nominee Program. Yung pong mga advisors nila, nagkaroon po kami ng meeting. So, ang pinaka nakikita po nilang problem is some hospitals, they're not aware na merong ganitong klaseng mga programs para sa mga internationally educated nurses natin para dun sa immigration pathway nila. Hindi sila aware. So, us advocating for them, so ngayon po na-push ang OINP po na at least ma-inform itong mga hospital na to na merong ganitong mga program para suportahan yung mga nurses. And yun po, marami na pong mga movement and hopefully mamitigate po itong ganitong klaseng mga situations. There are a lot of issues po. Kagaya po, ako po personally, what happened to me is I took the NCLEX exam in 2011. I took the exam in 2011 and then po pagdating ko sa Canada, one of the requirements kasi is for you to take the NCLEX in Canada. Pinakita ko naman sa kanila na meron na akong nakapasa na ako ng NCLEX sa Vermont sa United States in 2011. But unfortunately po,
hindi pala po pwede, hindi nila tinatanggap yung mga nakapasa na ng exam at that time from 2015. So, 2015 and above na nakapasa ng NCLEX, hindi nila tinatanggap. Gusto nila, kung nakapag-take ka ng 2015 or after 2015, tatanggapin ka nila as your educational requirement. Ngayon, ang naging problema po doon is kami po na mga nakapag-take ng exam ng 2011 na, hindi kami makapag-integrate ngayon sa practice kasi nga ganito. So, ang sabi po namin, okay, pwede kaya na i-retake na lang namin yung exam. Ito na, pwede ba naman i-retake na lang naman yung exam? Oo. Yun nga po, nakipag-coordinate kami sa CNO. Ang sabi po namin, yung mga test plan, halos magkakaparehas lang. For example po, yung pong 2015 na gusto nila, na test plan, at saka yung 2013 test plan, parehas na parehas po yung test plan. So there's no Oo. contention bakit hindi pwedeng tanggapin yung mga nakapag-take ng 2013. Yung pong 2015 at saka yung 2010, which is my own test plan, kasi nakapag-take ako ng 2011, 2% lang po yung discrepancy. Oo, So, hindi no? pa rin po kami tinanggap. Ngayon, ang sabi po namin, mag-retake na lang kami. Sabi po ng CNO, hindi pwede. So, sabi namin, okay, saan kami pwede mag-retake? Inask ko po yung Vermont. We've asked yung pong regulatory body ng Vermont. Sabi ng Vermont, lahat gusto mong mag-retake, nakapasa ka na. Oo nga, ano ba yan? Opo, tapos so ganun na nga po. So ang nangyari po sa amin, I applied po sa Marianas Island po sa US para makapag-retake ng exam, hindi rin po ako tinanggap. So agastos po 'yon. And then I end up po na para lang po makapag-take ng NCLEX ulit na pinasa ko na yung exam, I end up taking the NCLEX Australia para makapag-practice in Canada. Unfortunately, Grabe! so, yung sobrang dami pong red tape talaga, na talagang kaya nga po, it's very disheartening sa mga kasama nating mga nurses dito, na malagay sila sa ganitong klaseng predicament. Lalo na po, gusto mo lang namang tumulong sa public. Oo nga. Gusto mo lang naman ma-practice yung profession mo na talagang pinagpaguran mo for how many years. Yun lang po yung nakakalungkot. Pero fortunately po ngayon, meron ng mga movement talaga yung CNO para mapabilis po yung registration process. Kagaya nga po nun, yung adaptation talaga ng NCLEX, malaking step forward po yun. At saka po yung yun nga po yung gusto nila magkaroon ng interprovincial na communication yung mga College of Nurses para makapag-practice in different provinces. And Oo. yung po mga members namin, nakikita naman po namin na talagang positive naman yung feedback nila. Alright. Naku, sana magtuloy-tuloy. Sana mag-expand into the other nursing colleges. Ano. Okay. Meron ka pa bang gusto idagdag, Jeremy, bago natin tapusin ang ating episode? Aba, napahaba na yung kwentuhan nga natin eh. Opo, ma'am, very thankful po kami for, sa inyo po, and every platform po naman talaga, we're trying to advocate for our nurses talaga. Kasi nga, siguro po kahit na mga nurses na po kami, and our organization is all volunteer. Kahit mga nurses na po kami, we would like to help. We would like to extend our hand sa mga kababayan natin. And we don't want to put our kababayan in peril, yung ganon, ilalagay natin sila sa ganong sitwasyon. And of Oo. course, we are here to support you. If there's anything po from in your RN journey, from your registration, immigration, labor issues, and hospital grievances, nandito po yung Integrated Filipino-Canadian Nurses Association, together po ng mga members namin and mga officers namin. We're here to support you, whatever that thing is. And of course po, nandito sila, Ma'am Ina, para Naku, bigyan tayo ng platform para ina lang, makapag-advocate nakakainis po. to. Sige. But I will flash yung IFCNA Facebook page, guys. Opo. I-follow nyo if you have any questions about being an RN here in Canada. But for now, sabi ni Jeremy, pwede pa natin sa ulit interviewin sa mga future episodes about nursing. Ang gusto ko, Jeremy, pag-usapan, no, in a next episode, yung pagiging nurse sa Canada versus US. Yan, lagi kino-compare kasi yan eh, di ba? Siguro we can talk about that next time. But for now, yun, dito muna tayo magtatapos, guys.
Maraming salamat, Jeremy, for your time. I'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye po. Thank you.